Bago tayo magsimula sa ating istorya, ay i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Tahimik ang umaga sa maliit na barangay sa Laguna, yung klaseng katahimikan na maririnig mo ang kaluskos ng walis tingting, ang tahol ng aso sa kabilang bakod, at ang mahihinang tawanan ng mga batang papasok sa paaralan. Sa isang lumang paupahang bahay na may yero ang bubong at may maliit na halamanan sa gilid, maagang magising si Dario Velasco. Hindi dahil sanay na siyang gumising ng maaga, kundi dahil sanay na siyang magising sa takot na baka isang araw wala na siya sa tabi ng anak niyang si Elia. "Pa, gising na po ako." Mahina pero malinaw na boses ang narinig niya mula sa banig sa sahig. Si Elia, 5 taong gulang, nakapikit pa ngulit gumagalaw na ang mga kamay na parang hinahanap siya. Lumapit si Dario at hinaplos ang buhok ng bata. "Maaga pa anak, gusto mo pang matulog?" Umupo si Elia at kinusot ang mata. "Hindi na po, baka po late tayo. Sabi ni Teacher Lorraine bawal po late eh." Napangiti si Dario kahit may bigat sa dibdib. "Oo nga, sige, maghihilamos tayo, tapos kakain. Huwag kang mag-alala, hindi tayo malilate." Ganyan ang araw-araw nilang routine. Gising, hilamos, kain, hatid sa eskwela, tapos trabaho ni Dario. Trabahong hindi man malaki ang kita, pero sapat para sa bigas, ulam at baon ni Elia. Sa lumang mesa na gawa sa kahoy, inilapag niya ang tinapay at isang mangkok ng lugaw na niluto niya kagabi pa para initin na lang sa umaga. Habang kumakain si Elia, nakatingin si Dario sa maliit na bintana. Sa labas, dumadaan ang ilang tricycle at sa tapat ng bahay nila, naroon ang sari-sari store ni Aling Puring, ang matandang tindera na halos naging lola na rin ni Elia sa paglipas ng panahon. "Dario!" sigaw ni Aling Puring sa labas, sabay katok sa bakal na gate. "Nandyan ka ba? May pinapabili si Caprico." Tumayo si Dario at sumilip. "Opo, Aling Puring. Ano po yon?" "Yung kahoy na pang-upuan daw sa barangay hall natanggal yung paa. Ikaw na raw bahala mamaya. Dadaan si Caprico rito pagkatapos ng tanghali." "Opo, sasagutin ko po mamaya." Nakita ni Dario ang batang tumanggo sa kanya habang numunguya ng tinapay. Para kay Elia, normal lang ang ganitong araw. Normal ang tatay na marunong magluto, marunong mag-ayos ng sirang electric fan, marunong gumawa ng mesa, at marunong magpatawa kapag mabigat ang hangin. Pero para kay Dario, bawat normal na araw ay isang tagumpay. Dahil ilang taon na ang nakalipas, akala niya hindi na siya makakabangon. Noong panahong na engineer pa siya, may pangarap si Dario na magpatayo ng sarili niyang maliit na construction firm. May trabaho siya sa Maynila, may steady na sahod, at may asawa siyang maganda at maayos magsalita, si Marisa Quintana. Noong una, si Marisa ang mukha ng swerte sa buhay niya. Siya yung tipong marunong makisama sa mga boss, marunong mag-ayos ng sarili, at marunong magpaikot ng usapan kapag may problema. Pero dumating ang araw na nalaman niya ang katotohanan na habang siya ang umuuwi ng pagod, may ibang umuuwi kay Marisa na mas magaan ang bulsa pero mas mabilis magbigay ng luho. Ang pangalan, Rogelio Barrion. Hindi niya malilimutan ang unang pagkakataon na naramdaman niyang may mali. Gabi noon, halos 11:00 at nakatulog na si Elia sa crib. Si Dario, kakauwi lang, pawis pa, at ang tanging gusto niya ay humiga. Pero nadatnan niyang nakabukas ang laptop ni Marisa at may chat na naiwan sa screen. "Miss you, bukas ulit tayo, same place." Hindi siya mapanghimasok na asawa pero nang nakita niya ang pangalan ni Rogelio, parang may humigpit sa lalamunan niya. Tinawag niya si Marisa sa kwarto. "Marisa," mahinang sabi niya, pilit kinokontrol ang boses. "Sino si Rogelio?" Nagkunwari pa si Marisa na nagtataka. "Ha? Sino? Bakit mo tinatanong?" "Nakita ko sa laptop mo. May usapan kayo. Same place. Ano yon?" Napailing si Marisa pero imbis na magpaliwanag, nagbago ang tono. "Dario, wag mo nga akong imbestigahan. Parang wala kang tiwala." Hindi ito tungkol sa tiwala. Nanginginig na sagot niya.
Tungkol ito sa katotohanan. May anak tayo. Hindi mo pwedeng... May anak tayo, oo, putol ni Marisa. At dahil may anak tayo, dapat mas kaya mong bigyan ako ng buhay na hindi puro tipid, hindi puro bukas na lang. Parang tinuhog ang dibdib ni Dario. I'm trying, alam mo yon. Trying? Ngumisi si Marisa. Dario, ang trying mo ilang taon na. Si Rogelio, isang tawag lang, may panggastos, may plano, may koneksyon. Hindi na siya nakapagsalita. Ang mas masakit, hindi niya nakita ang pagsisisi sa mukha ni Marisa. Parang matagal na nitong pinili ang direksyong tatahakin at siya na lang ang naiwan sa likod. Ilang linggo lang matapos noon, dumating ang balitang magsasara ang kumpanya ni Dario. Layoffs, project freeze, at wala nang sasalo sa kanila. Lalo siyang nabaon. At doon tuluyang umalis si Marisa. Hindi na nagpaalam ng maayos. Iniwan lang ang isang sulat sa lamesa at isang pirma sa papel ng hiwalayan. Hindi ko na kaya. Kailangan kong piliin ang sarili ko. Wala man lang pasensya, wala man lang para kay Elia. At ang masaklap, si Elia ang unang umiyak kahit hindi nito lubos maintindihan. Nung unang mga buwan sa Laguna, halos hindi makatulog si Dario. Sa maliit na bahay na inuupahan niya gamit ang huling ipon, pinipilit niyang maging matatag para kay Elia. Pero gabi-gabi, kapag tulog na ang bata, doon siya bumabagsak. Minsan, nauupo lang siya sa sahig, hawak ang lumang ID niya bilang engineer at paulit-ulit na tinatanong ang sarili kung saan siya nagkamali. Isang gabi, dumating si Joel Manalastas, kaibigan niya noong college. Nagdala ito ng 2 pandesal at isang bote ng soft drinks. Pare, sabi ni Joel, umupo sa tabi niya. Hindi ka pwedeng tumigil, may bata kang umaasa sa'yo. Alam ko, sagot ni Dario paos, pero hindi ko alam paano magsisimula ulit. Hindi mo kailangan ng malaking simula, sagot ni Joel. Simulan mo sa kaya mo, marunong ka mag-ayos, marunong ka gumawa. Yung utak mo hindi basta-basta. Tulungan kita, magtapakilala tayo sa mga tao rito. Kinabukasan, si Joel ang nag-ikot ng balita sa barangay. Si Dario, marunong mag-ayos ng electric fan, rice cooker at kung ano-ano. Si Aling Puring naman, sinabihan ng mga suki niya. Si Caprico, nagbigay ng maliit na project, ayusin ang sirang upuan sa barangay hall. At doon nagsimulang umandar ulit ang buhay ni Dario. Dahan-dahan, parang paghilom ng sugat na matagal ng bukas. Ngayon, habang hinihintay niyang maubos ni Elia ang lugaw, sinuklay niya ang buhok ng bata at inayos ang uniforme nito. Puting polo, maliit na bag, at sapatos na medyo luma pero malinis. Tay, biglang sabi ni Elia, nakatingin sa kanya ng seryoso. May nanay po ba ako? Napatigil si Dario. Kahit ilang taon na, bawat tanong na ganyan ay parang unang beses. Umupo siya sa harap ng anak, pinantay ang mata. Meron anak, maingat niyang sagot. May nanay ka. Nasaan po siya? Huminga si Dario. Nasa malayo siya. May buhay siyang inaayos. Babalik po ba siya? Tanong ni Elia. Inosente, walang bahid ng galit, puro pagtataka lang. Hinaplos ni Dario ang pisngi ng anak. Hindi ko alam anak, pero kahit anong mangyari, nandito ako. Hindi kita iiwan. Tumanggo si Elia, tila kontento sa sagot. Okay po, basta po, ikaw po ang tatay ko. Parang may tumusok sa puso ni Dario. Masakit, pero may init. Pinisil niya ang kamay ng bata. Oo, ako ang tatay mo. Lumabas sila ng bahay at sinalubong sila ng araw na medyo mainit na. Sa kanto, kumakaway si Aling Puring. Sa gilid, nakapark ang tricycle ni Joel. Oh, Elia! Sigaw ni Joel. Hatid tayo para mabilis. Kuya Joel! Tuwang-tuwa si Elia, kumaway pabalik. Habang naglalakad sila papunta sa tricycle, tumingin si Dario sa langit. Hindi para humingi ng lumo, kundi para humingi ng isang bagay lang. Na manatiling ligtas ang anak niya at manatiling tahimik ang buhay nila. Kahit simple, kahit pagod, kahit kapos minsan, basta magkasama sila. Hindi niya alam na ang katahimikang iyon ay may hangganan. Pero sa araw na iyon, sa unang subtopic ng buhay nilang mag-ama, ang mahalaga ay ito. Nagsimula ulit si Dario.
At sa bawat hakbang niya, dala niya ang pangakong hindi na niya hahayaan ng sino man, kahit sino pa, na agawin ang mundong binuo niya para kay Elia. Hindi agad nawala kay Dario Velasco ang pakiramdam na parang may nakabantay sa kanila. Habang umaandar ang tricycle ni Joel Manalastas papunta sa eskwelahan ni Elia, paulit-ulit sa isip niya ang pangakong binitiwan niya sa sarili bago sila lumabas ng bahay. Na hindi na niya hahayaang may sino mang manggulo sa mundong pinagtahi-tahi niya para sa anak. Parang simpleng pangako lang sana iyon, pero habang dumadaan sila sa mga kalsadang may bitak at mga tindahang kakabukas pa lang, ramdam niyang may paparating na unos. Yung uri ng unos na hindi mo kita sa langit, pero naririnig mo sa loob mo. Pa, bakit po ang tahimik mo? Tanong ni Elia, nakaupo sa gitna, yakap ang bag niya. Napakurap si Dario at pilit ngumiti. Iniisip ko lang yung ipapagawa ni Caprico mamaya, yung upuan sa barangay hall. Mahinang sabi niya, hindi alam kung galit ba, gulat o pagod ang nangingibabaw. Ngumisi si Marisa, ngunit hindi iyon ngiting masaya. Dario, andito ka pa rin pala. Anong kailangan mo? Diretso niyang tanong. Ayaw niyang tumagal ang eksenang ito. Ayaw niyang makarinig si Elia. Ayaw niyang masira ang katahimikan na pinaghirapan niyang buuin. Lumapit si Aling Puring sa tabi ni Dario, parang tagabantay. Aba Marisa, ikaw pala. Matagal kitang hindi nakita. Kumusta ka? Pilit na magaang ang tono, pero halata ang panghuhusga sa mata. Hindi pinansin ni Marisa ang matanda. Tumingin lang siya kay Dario. Kailangan nating mag-usap, tungkol sa anak natin. Parang may kumalabog sa dibdib ni Dario. Huwag mong banggitin si Elio na parang karapatan mo pa rin siyang tawaging atin, malamig niyang sagot. Sumingit si Attorney Monteverde, propesyonal ang boses. Ginoong Velasco, maayos po sana ang usapan. Nandito kami para pag-usapan ng custody arrangements. Custody. Napatawa si Dario, pero walang saya. 10 taon kang nawala. Hindi 10 taon, putol ni Marisa, iritadong itinaas ang kilay. 5 taon pa lang, at hindi ako nawala. Umalis ako. May karapatan ako. Karapatan? Nanginginig ang boses ni Dario. Karapatan mong iwan siya nung sanggol pa lang? Karapatan mong hindi man lang padala kahit piso? Karapatan mong hindi man lang tanungin kung may sakit ba siya, kung kumakain ba siya? Saglit na kumurap si Marisa, pero hindi siya natinag. Parang matagal na niyang pinatay ang parte ng sarili niyang marunong maawa. Dario, sabi niya, lumalim ang tono. Huwag nating pag-usapan ng nakaraan. Ang mahalaga, nandito na ako, at gusto kong kunin si Elia. Napaangat ang kamay ni Dario, hindi para manakit, kundi para pigilan ng sarili na sumigaw. Hindi mo siya kukunin. Hindi mo pwedeng pigilan, sabat ng abogado. May legal rights ang ina, lalo na kung may kakayahan siyang magbigay ng mas maayos na buhay. Mas maayos? Singit ni Aling Puring, hindi na nakatiis. Nung kailangan siya ng anak niya, san siya? Sa mas maayos din? Tumalimang tingin ni Marisa kay Aling Puring. Hindi ko kailangan ng sermon mula sa tinderang hindi alam ang buhay ko. Hindi ko man alam ang buhay mo, balik ni Aling Puring. Pero alam ko ang hirap ng batang iniwan. Sumingot si Marisa at muling bumaling kay Dario. May asawa na ako ulit, si Rogelio Barion. May negosyo siya, may bahay kami sa Maynila. Kayang-kaya naming palakihin si Elia ng maayos. Nang marinig ni Dario ang pangalan ni Rogelio, parang bumalik ang lahat ng sugat. Yung gabing nakita niya ang chat, yung gabing pinili siyang tapakan ni Marisa. Pero mas masakit ngayon dahil nadadamay ang anak niya. Kaya pala, bulong ni Dario, kaya ka bumalik. Para gamitin si Elia sa bago mong buhay. Hindi, sagot ni Marisa, tila naiinis sa tono niya. Bumalik ako kasi anak ko siya. Kung anak mo siya, mariin ni Dario, dapat noon pa. Sumingit ulit si Attorney Monteverde, binubuksan ng folder. Kung ayaw niyong mag-usap ng maayos, pwede po naming idaan ito sa korte.
May capacity ang kliyente ko. Capacity, ulit ni Dario. Pera lang ang basehan? Doon biglang tumawa si Marisa. Isang maikling tawa na may halong pang-aasar. Lumapit siya ng isang hakbang. Halos magkadikit na sila ng hangin. Okay, sabi niya, dahan-dahan. Parang may lulunukin niyang sikreto. Ayaw mo siyang ibigay. Fine. Gawin nating simple. Nagkibit-kabit Dario, hindi mapakali. Ano na naman ang kabalbalan mo? Biglang tumalimang boses ni Marisa, at bawat salita ay parang kutsilyo. Bigyan mo ako ng 5 milyong piso, at ibibigay ko sa iyo ang anak mo. Parang tumigil ang mundo. Si Aling Puring napahawak sa dibdib. Diyos ko! Mula sa kabilang bakod, sumilip si Mang Celso at si Liza Gutierrez. Narinig ang sigawan. Pati si Pastor Emiliano Cruz, nakakadaan lang, napatigil at lumapit ng marahan. Parang gustong sumingit, ngunit nag-iingat. Nanlaki ang mata ni Dario. Hindi agad siya nakapagsalita. Parang hindi niya matanggap na ang babaeng minsang minahal niya, kaya palang gawing negosyo ang sariling anak. Uulitin mo, mahinang sabi ni Dario, nanginginig ang panga. Ang sinabi mo. Ngumiti si Marisa, walang hiya. 5 milyon, cash, walang drama. Kapag binigay mo, pipirma ako sa kung anong papel na gusto mo. Wala nang habol. Sa'yo na si Elia habang buhay. Parang ibinebenta mo siya, bulong ni Dario. Namingilid ang luha pero pilit pinipigilan. Reality to, Dario, sagot ni Marisa. Kung ayaw mo, edi mapita tayo sa korte. Alam mo naman mas may pera kami, mas may koneksyon kami. Baka sa dulo, ikaw ang mawalan. Nangingilig si Aling Puring sa galit. Walang hiya ka, Marisa. Anak yan! Manahimik ka, singhal ni Marisa. At doon, si Pastor Emiliano lumapit. Marisa, anak, hindi ganyan ang tamang... Hindi ko kailangan ng pastor, putol ni Marisa. Ang kailangan ko, pera. Napapikit si Dario. Ramdam niya ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanila, ng buong barangay, ng mga taong nakakita kung paano niya binuhat si Elia mag-isa. Pero mas ramdam niya ang isang bagay, ang takot na baka isang araw bigla na lang kunin sa kanya ang anak niya sa pamamagitan ng pera, koneksyon o kasinungalingan. Dahan-dahan siyang huminga. Pinilit niyang ituwid ang likod. Hindi siya pwedeng magpatalo sa emosyon. Hindi siya pwedeng sumabog dito. Tumingin siya kay Marisa ng diretsyo, yung tingin ng lalaking matagal ng sugatan pero natutong tumayo. Bumalik ka bukas, sabi niya, kalmado pero mabigat. Natahimik ang lahat. Nakunot ang noo ni Marisa. Ha? Ano? Bumalik ka bukas, inulit ni Dario. Dito, sa oras na gusto mo, pero bukas. Akala mo ba, ngumisi si Marisa, mabubuo mo ang 5 milyon sa isang gabi? Hindi sumagot si Dario. Hindi niya binigyan ng paliwanag. Hindi niya ipinaliwanag kung bakit bukas. Hindi niya sinabi kung saan siya kukuha. Hindi niya ipinakita ang takot niya. Dahil kung may natutunan siya sa 5 taon, ito iyon. Ang taong nananakot, lumalakas kapag nakikita ang takot mo. Kaya tumanggo lang siya at sinabing, bukas. Tumingin si Marisa sa abogado niya, tila nagtatanong kung okay lang. Sumagot si Attorney Monteverde sa pamamagitan ng tanggurin, pero may halong pangiingat sa mata. Sige, sabi ni Marisa, sabay ayos ng bag. Bukas. Pero tandaan mo, Dario, kapag sinubukan mong tumakbo o magtago, mas lalala. Naglakad sila palabas ng gate. Habang papalayo, narinig ni Dario ang bulong ni Aling Puring, nanginghilig sa galit at awa. Anong klaseng ina yan? Naiwan si Dario sa tapat ng bahay, nakatitig sa kalsadang nilakaran ni Marisa. Sa loob ng bahay, tahimik ang lahat, pero sa dibdib niya may ingay na mas malakas pa sa sigawan. Ingay ng panganib, ingay ng isang laban na hindi niya hiniling pero kailangan niyang panalunan. At sa pinakadulo ng isip niya, isang larawan ang bumabalik. Si Ulia, kumakaway sa gate ng eskwela, nagsasabing, "Hindi mo ako iiwan ha pa?" Dahan-dahan niyang isinara ang gate, at sa mismong sandaling iyon, alam ni Dario, hindi bukas ang katapusan. Bukas ang simula ng totoong digmaan para sa anak niya. Hindi pa man tuluyang lumulbog ang araw, ramdam pa rin ni Dario Velasco ang bigat ng mga salitang binitiwan ni Marisa Quintana sa harap ng kanyang gate. Parang may naiwan itong lason sa hangin, yung lason na kahit isara mo ang pinto, sumisiksik pa rin sa pagitan ng mga siwang.
Nang tuluyan nang mawala sa dulo ng kalsada ang kotse ni Marisa at Attorney Samuel Monteverde, saka lang muling gumalaw ang mundo sa paligid. Dario? Mahinang tawag ni Aling Puring. Nangingilig ang boses. Anong gagawin mo, iho? Hindi agad sumagot si Dario. Tinitigan niya ang lupa parang hinahanap ang tamang salita sa pagitan ng galit at takot. Sa kabilang bakuran, naroon pa rin sina Mang Celso at Liza Gutierrez, halatang hindi makaalis sa gulat. Si Pastor Emiliano Cruz naman ay nakayuko, tila nagdarasal, pero ang mga mata niya ay nakamasid kay Dario na parang gusto siyang yakapin ng payo. Anak, may mga pagsubok talaga na binibigay para subukin ng tibay ng puso, pero hindi ka nag-iisa. Hindi pera ang solusyon dito. Baka lalo kang gipitin kapag nagbayad ka. Anong klaseng ina ang gumagawa nun? Halos pabulong na tanong ni Liza, pero narinig pa rin. Nanlaki ang mata ni Aling Puring. Hindi ina yan. Mukhang tao lang. Hinawakan ni Dario ang gate at dahan-dahang isinara, tila sinasarahan ng nakaraan. Pero alam niyang hindi ganon kadali. Dahil ang nakaraan, minsan bumabalik hindi para humingi ng tawad, kundi para maningil. Pumasok siya sa bahay at naupo sa lumang selya sa sala. Tahimik ang bahay, pero sa loob ng ulo niya, maingay. Parang may dalawang boses, isang boses na gustong sumigaw at lumaban, at isang boses na nagsasabing, paano kung matalo ka? Ang mas nakakatakot, hindi siya natatakot para sa sarili, kundi para kay Elia. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Joel Manalastas. Pare, bungad ni Joel sa kabilang linya, halatang nasa kalsada pa. Okay ka lang? Narinig ko may nagkagulo raw dyan. Dito ka muna, mabilis na sabi ni Dario. Kailangan kita. Sandali, tatapusin ko lang tong biyahe. Anong nangyari? Si Marisa, sagot ni Dario, at parang nagkabasag ang boses niya. Bumalik siya. Gusto niya kunin si Elia at humingi siya ng 5 milyon. Ha? Napamura si Joel. Gago ba yon? Pare, hintayin mo ako dyan. Ibinaba ni Dario ang tawag at tumayo. Hindi siya pwedeng magmukmok. May oras siyang hiniling. Bumalik ka bukas. Pero alam niyang ang bukas na iyon ang parang kutsilyong nakasabit sa leeg niya. Isang mali at mawawala sa kanya ang anak. Tumunog ang cellphone niya ulit pero hindi si Joel ang tumatawag. Isang hindi nakasave na numero. Nagdalawang isip siya bago sumagot. Hello? Sir Dario po? Babae ang boses, maayos at may laman ng tono. Ako po si Cassandra Llorente. Nakuha ko po number niyo kay Caprico. May trabaho po sana akong iaalok. Napakurap si Dario. Ngayon? Sa araw na ito? Parang hindi tugma ang mundo. Pero naalala niya, si Caprico nga matagal nang sinasabing may kakilala raw itong may-ari ng maliit na construction firm sa Maynila na naghahanap ng taong marunong sa structural plans. Opo, sagot ni Dario, pilit binabalik ang normal na boses. Ano pong maitutulong ko? Napansin po ni Caprico yung mga gawa niyo sa barangay hall, lalo na yung planong inayos niyo sa extension nila. Paliwanag ni Cassandra. May site kami sa Maynila, maliit na project lang sa umpisa. Kailangan ko ng supervisor. May background po kayo as engineer, tama? Dati po, sagot ni Dario, may bigat. Ngayon, kung ano-ano na lang pong inaayos ko. Hindi tumawa si Cassandra. Sa halip, naging mas seryoso ang tono. Minsan po, yung mga taong dumaan sa pagbagsak ang mas matibay pag binigyan ng chance. Sir, kung may oras kayo bukas ng umaga, pwede kayong dumaan sa office namin. Hindi ito malaking firm pero malinis ang trabaho at maayos magpasahod. Bukas? Napabulong si Dario. Bukas ang araw na babalik si Marisa. Pero baka ang bukas ding iyon ang pwedeng maging simula ng solusyon. Huminga siya ng malalim. Sige po, pupunta po ako. Okay, sabi ni Cassandra. Ite-text ko po address. At Sir Dario, kung may mabigat kayong pinagdadaanan, pwede niyo ring sabihin. Hindi ko man kayo kilala ng lubos, pero ayoko ng empleyadong pumapasok na may dalang unos sa loob. Nagulat si Dario sa huling linya, parang tumama sa tama. Saglit siyang natahimik bago sumagot. May problema po ako, tungkol sa anak ko. Kung ganon, mahinaong sagot ni Cassandra. Mas kailangan yung pumunta bukas. Baka may maitulong din ng mga taong kilala ko. Pagkababa ng tawag, nakatingin si Dario sa cellphone na parang ito ang unang sinulid na pwedeng humila sa kanya palabas ng hukay. Hindi pa rin yun sapat, alam niya. Kailangan niya ng legal na proteksyon. Kailangan niyang maging mas matalas kaysa sa pera at koneksyon ni Marisa.
Kaya tinawagan niya ang dating kaklase ng kuya niya sa law school, si Attorney Benedict Razon. Sa tagal ng panahon, hindi niya alam kung tama pa ang numero. Pero nang tumunog at may sumagot, parang sumikip ang lalamunan niya sa relief. Hello? Lalaki ang boses, medyong maantok. Attorney Razon, ako po si Dario Velasco. Baka naaalala niyo po ako, pinsan ni... Dario? Nag-iba ang tono, naging gising. Ikaw ba yan? Oo, kilala kita. Anong meron? Mabilis na ipinaliwanag ni Dario ang nangyari. Hindi niya pinaligoy-ligoy. Binanggit niya ang pagbalik ni Marisa, ang paghingi nito ng 5 milyon, ang pagbabanta at ang posibilidad ng korte. Tahimik si Attorney Razon sa kabilang linya, pero ramdam ni Dario na seryoso itong nakikinig. Una, sabi ni Attorney Razon, huwag kang magbibigay ng pera. Kapag nagbigay ka, para mong inamin na may karapatan siyang maningil. Pangalawa, may ebidensya ba? May nakarinig? May saksi? Marami, sagot ni Dario. Aling Puring, Mang Celso, Lisa Gutierrez, Pastor Emiliano, halos kalahati ng barangay. Maganda, sabi ng abogado. Pangatlo, kailangan nating unahan sila. Gagawa tayo ng affidavit ng mga saksi. At kung pwede, mag-file tayo ng protection order o anumang legal na hakbang para hindi nila basta-basta madampot ang bata. Pero attorney, napapikit si Dario, may pera sila. May koneksyon sila. Si Rogelio Barrion, siya yung lalaking ipinagpalit niya sa akin. Malakas yun. Ay, sagot ni Attorney Razon, biglang lumamig ang tono. Rogelio Barrion? Sigurado ka? Opo, sagot ni Dario. Yun ang sinabi niya. May mahabang buntong hininga sa kabilang linya. Kung siya nga, mas delikado. Dario, may narinig na akong pangalan na yan sa ilang kaso. Hindi siya simple. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Dario, kumakabugang dibdib. Hindi ko pa masabi ng buo, sagot ni Attorney Razon, pero may mga usap-usapan na may mga charity fronts at mga proyektong hinagamit para maglabas-masok ang pera, at minsan may sangkot na minors sa mga programang yan. Kailangan natin ng mas solid na impormasyon bago tayo mag-akusa, pero tandaan mo, kung tama ang hinala ko, hindi lang custody ang laban mo, kaligtasan ng anak mo ang nakataya. Napalunok si Dario, lalo siyang kinabahan. Anong gagawin natin? Makinig ka, sagot ni Attorney Razon. Bukas, bago dumating si Marisa, pupunta ako dyan kung kaya. Kung hindi man ako makarating agad, kailangan mong gawin ito ngayong gabi. Una, kausapin mo ang mga saksi. Isulat nila ang narinig nila. Pangatlo, kung may lumapit ulit si Marisa, siguraduhin mong may ibang tao sa paligid. Huwag kang mag-isa. Opo, sagot ni Dario. At isa pa, dagdag ni Attorney Razon, huwag mang ipaalam kay Elia ang buong nangyari. Bata pa siya, pero siguraduhin mong hindi siya basta-basta lalabas mag-isa, kahit sa eskwela. Opo, ulit ni Dario, mas mahigpit ang hawak sa cellphone. Pagkababa ng tawag, dumating si Joel. Pawis at halatang nagmamadali. Binuksan nito ang gate na parang gustong sugurin ang mundo. Pare, nasan niyang Marisa na yan? Ako na mismo. Joel, putol ni Dario. Pinigilan siya sa braso. Walang suntukan. Hindi natin pwedeng gawing marahas. Mas lalo tayong matatalo. Huminga si Joel, nanginginig sa galit. Ano gagawin mo? 5 milyon? Ang kapal ng muka. Dahan-dahang umupo si Dario sa silya. Parang ilang taon ang biglang idinagdag sa balikat. May plano ako, sabi niya. Hindi pera ang ibibigay ko bukas. Anong plano? Tanong ni Joel, kumalma ng bahagya. Tinignan ni Dario ang kaibigan, tapos tumingin sa mesa na parang nakikita niya roon ang kinabukasan. Ebidensya, sagot ni Dario. Batas, at kung kailangan, ilalabas ko lahat ng baho nila para hindi nila magawang hawakan si Elia. Tumahimik si Joel. May abogado ka na? Oo, Attorney Benedict Razon. Good, sabi ni Joel. Ako, anong role ko? Napangiti ng kaunti si Dario pero hindi itong ngiting masaya, kung hindi ngiting may tapang na pinipilit mabuhay. Ikaw ang kasama ko, ikaw ang saksi ko, at kung sakaling may gawin silang masama, ikaw ang unang tatakbo para humingi ng tulong. Tumanggo si Joel, mariin. Hindi kita iiwan, pare. Sa loob ng bahay, umingay ang radyo sa tapat. Si Aling Puring halatang sinasadyang lakasan, parang gustong tabunan ng kaba.
Sa labas, dumaan si Pastor Emiliano at kumaway. Sinyas na, nandito lang ako. At sa mga oras na iyon, unti-unting nabuo sa isip ni Dario ang mas malinaw na larawan. Hindi siya mag-isa. May komunidad siyang kinakapitan. May mga taong handang tumayo sa tabi niya. Pero sa kabila ng lahat, alam niya rin, bukas, pagbalik ni Marisa, hindi na simpleng usapan ang mangyayari. Bukas, kailangan niyang ipakita na ang lalaking iniwan at sinaktan noon ay hindi na yung parehong Dario. Bukas, kailangan niyang iligtas si Elia, hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng katotohanan at tapang. Bukas, iyon ang salitang parang pako sa utak ni Dario Velasco habang papalalim ang gabi. Sa loob ng maliit nilang bahay sa Laguna, hindi siya mapakali kahit anong pilit. Naroon si Joel Manalastas, nakaupo sa dulo ng sala, hawak ang baso ng kape na malamig na pero hindi pa rin iniinom. Sa labas, maririnig ang kuliglig at paminsan-minsang pagdaan ng motor. Si Aling Puring naman ay pabalik-balik sa tapat, kunyari nag-aayos ng paninda, pero ang totoo, nagbabantay. Pare, sabi ni Joel, mababa ang boses. Paano pag may dala silang tao bukas? Paano pag bigla nilang dukutin si Elia? Sumikip ang dibdib ni Dario. Hindi nila magagawa yon kung uunahan natin, sagot niya, pero halatang pinipilit niyang maniwala sa sarili niyang salita. Nasa kwarto si Elia, tulog na. Pinatulog ni Dario ng mas maaga kaysa dati, at bago pumikit ang bata, nagtanong pa ulit. Tay, susunduin mo po ako bukas. Malambing na tanong pero may bahid ng pag-aalala na hindi dapat nasa murang isip. Hinagka ni Dario ang noo niya. Oo anak, at kahit anong mangyari, hindi kita papabayaan. Ngayon habang nakatingin siya sa pintuan ng kwarto ni Elia, mas nararamdaman niya ang bigat ng pangako. Hindi ito pangakong basta bibitawan. Ito yung pangakong kapag nabigo siya, mababasag ang mundo ng anak niya. Bandang 10:00 ng gabi, dumating si Pastor Emiliano Cruz, dala ang isang maliit na sobre at isang papel. Dario, sabi ng pastor, dito ang draft ng affidavit ni Liza at Mang Celso. Pumirma sila kanina. Si Aling Puring pipirma bukas ng umaga, sabi niya mas malinaw daw ang isip niya paggising. Tinanggap ni Dario ang papel. Salamat, pastor. Hindi ko man alam ang batas tulad ng abogado, pero alam ko ang tama at mali ang ibenta ang bata. Tumanggo si Dario. Hindi ko siya ibebenta, kahit kailan. Umalis si Pastor Emiliano at naiwan ulit silang dalawa ni Joel. Tahimik, pero sa katahimikang iyon, unti-unting nabubuo ang tapang. Hindi yung tapang na sumisigaw, yung tapang na tahimik pero matigas. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, gumising si Dario. Nagluto siya ng itlog at sinangag, siniguradong kumain si Elia. Si Joel naman, sumama sa kanila sa paghatid sa eskwela, hindi dahil gusto niyang magpanggap na magulang, kundi dahil ayaw nilang maging mag-isa si Dario kahit saglit. Sa gate ng eskwela, naroon ulit si Teacher Lorraine Sison. Napansin niyang may kakaiba sa mukha ni Dario. May pagod pero may determinasyon. Sir Dario, okay lang po kayo? Tanong ng guro. Nag-isip si Dario kung dapat ba niyang sabihin, pero naalala niyang bilin ni Attorney Razon, siguraduhing hindi basta-basta lalabas mag-isa ang bata, kaya sumagot siya ng maayos pero diretso. Teacher Lorraine, kung may magtanong po sa inyo tungkol kay Elia, lalo na kung babae na magsasabing nanay niya, please po, huwag niyong ilalabas si Elia, tawagan niyo po ako agad. Nanlaki ang mata niyo, Teacher Lorraine. Ano pong nangyari? May family issue po. Basta po, please. Tumanggo ang guro. Seryoso. Opo, huwag kayong mag-alala. Safe siya dito. Hininga ng malalim si Dario. Salamat po. Pag-uwi nila ni Joel, nasa tapat na si Aling Puring. Nakapambahay ngunit parang handang lumaban. Pinapirma nila ito sa affidavit. Si Mang Celso at Liza dumating din, dalang IDs nila para sa kopya. Kung kailangan mo kami bukas, nandito lang kami, sabi ni Mang Celso. Oo, dagdag ni Liza, hindi pwedeng manalo ang masama dahil lang may pera.
Bandang 10:00 ng gabi, dumating si Attorney Benedict Razon. Hindi ito nakasuot ng engrandeng Amerikana, simple lang, pero ang aura niya, seryoso at sanay sa laban. Kasama rin niya ang isang mas matandang lalaki na may puting buhok, maayos ang polo, at halatang may bigat ang presensya. "Dario," sabi ng pastor. Sabi ni Attorney Razon, ito si Don Augusto Vergara. Mentor siya ni Cassandra. May koneksyon siya sa ilang tao at may alam siya tungkol sa pangalang Baringon. Napatingin si Dario kay Don Augusto. "Maraming salamat po sa pagpunta." Tumanggo si Don Augusto, mabagal magsalita. "Hindi ako pumupunta kung hindi seryoso, at seryoso ang sitwasyon mo, hiho. Ang Barion, hindi yan basta negosyante. May mga taong natatakot dyan." "Kung ganon," sabi ni Dario, "mas lalo kung hindi pwedeng pabayaan si Elia." Naglagay si Attorney Razon ng folder sa mesa. "Nandito na ang affidavits. Kapag dumating si Marisa, huwag kang magpapadala sa emosyon. Hayaan mong siya ang magsalita. Hayaan mong lumabas ang intensyon niya." "Kung pwede, i-record mo," sabi ni Joel sabay kuha ng cellphone. "Pero discreet ha?" Tumanggo si Attorney Razon. "Tama, pero siguraduhin mong legal at malinaw ang purpose." Bago magtanghali, dumating ang inaasahan. Hindi na kotse ang dumating ngayon, isang black SUV. Maingay ang makina, halatang pangmayaman. Huminto ito sa tapat ng bahay ni Dario at bumaba si Marisa Quintana. Mas bongga ang ayos, mas matalim ang tingin. Kasunod niya si Attorney Samuel Monteverde at kasama rin nila ang dalawang lalaking mukhang bodyguard, sina Rafi Gatan at Nico Sarmiento. Pagkakita ni Aling Puring sa mga lalaki, napasinghap ito. "Ay Diyos ko, may mga bantay pa." Lumabas si Dario sa gate. Sa likod niya, naroon si Joel, Attorney Razon at Don Augusto. Sa mga gilid, unti-unti ring nagsipaglabasan sina Mang Celso, Liza at ilang kapitbahay. Hindi sila sumisigaw, nagpapakita lang para alam ni Marisa na hindi siya mag-isa ang haharapin. Ngumiti si Marisa nang makita ang mga tao. "Wow, may audience pa." "Hindi audience," sagot ni Dario, tahimik pero matigas. "Mga saksi sila." Napalingon si Attorney Monteverde. "Ginoong Velasco, mas maayos kung pribado ang usapan. Mas maayos kung hindi ninyo ginawang negosyo ang bata." Singit ni Joel, hindi na napigilan. Sumingangot si Marisa. "Dario, nasaan ang pera?" Hindi umimik si Dario. Sa halip, tumabi si Attorney Razon at humarap kay Marisa. "Ako si Attorney Benedict Razon, legal counsel ni Dario Velasco, at bago tayo mag-usap, gusto kong malinaw, ang demand ninyo kahapon na 5 milyong piso kapalit ng bata ay maaaring pumasok sa extortion at child exploitation. May mga saksi tayo, may affidavits." Natahimik si Marisa sandali, pero mabilis siyang bumawi. "Affidavits? Kahit magdala kayo ng buong barangay, wala kayong laban sa pera namin." Tumawa si Don Augusto, isang tawang hindi masaya, parang may warning. "Pera? Akala mo pera lang ang laban sa mundo, hiha?" Tinignan siya ni Marisa. "Sino ka ba?" "Isang taong matagal nang nakikita ang ganyang klase ng mga tao," sagot ni Don Augusto, "at nakita ko rin kung paano sila bumagsak." Napakamot sa sentido si Attorney Monteverde, tila nag-iingat. "Ano ba talaga ang dala ninyo? Kung pera, ibigay ni na. Kung wala, maghahain na kami ng kaso." Doon kumilos si Dario. Dahan-dahan niyang binuksan ang gate at lumabas ng isang hakbang. Hawak ang isang makapal na folder. Hindi envelope ng pera, kundi mga papel. Iniabot niya ito kay Attorney Razon at si Attorney Razon ang nagbukas. Ipinakita sa harap ni Marisa. "Hindi pera ang dala namin," sabi ni Attorney Razon. "Ebidensya." Nanlaki ang mata ni Marisa. "Ano yan? Pananakot?" "Hindi pananakot," sagot ni Dario. Ngayon lang nagsalita ng diretsyong may bigat. "Katotohanan." Kinuha ni Don Augusto isang kopya at itinuro ang mga pangalan. Ito ang records ng ilang charity events na ginamit bilang front. Ito ang bank transfers. At ito ang mga litrato at testimonya ng mga magulang na linapitan ng grupo ni Rogelio Barion para ipasali ang anak nila sa programang may bayad. Namutla si Marisa, hindi na siya nagngingisi. Ang dalawang bodyguard na pagtinginan. Si Attorney Monteverde biglang nagbago ang postura, parang nakaramdam ng peligro. "Hindi totoo yan.
Pilit na sabi ni Marisa, pero nanginginig na ang boses. Gusto mo pa bang ituloy? Tanong ni Attorney Razon. Dahil kung itutuloy mo, isasama ka naming bilang accessory o co-conspirator, depende sa mapapatunayan. At yung 5 milyong demand mo, malaking dagdag yan sa kaso. Nakita ni Dario ang mata ni Marisa. Unang beses, may takot. Hindi yung takot na nawala ng pera, kundi takot na mawawala ang kontrol. At sa melodramang katahimikan ng barangay, parang narinig ng lahat ang biglang pagbagsak ng babae sa sariling ginawa niya. Dario, mahina niyang tawag, hindi na matalim. Hindi mo naiintindihan. Hindi, sagot ni Dario. Ikaw ang hindi nakaintindi. Anak natin si Elia. Hindi siya ATM. Hindi siya ransom. Lumapit si Marisa ng kaunti, pero nang makita niyang nakapaligid ng mga tao, huminto siya. Naninginig ang kamay niya habang nakatingin sa folder. Ayusin natin to, sabi niya. Pilit humahanap ng paraan. Pwede naman nating pag-usapan ng maayos. Maayos? Singit ni Aling Puring mula sa gilid. Kahapon 5 milyon, ngayon maayos. Biglang lumambot ang tuhod ni Marisa. Hindi inaasahan ni Dario, pero sa mismong harap ng gate, sa harap ng mga saksi, unti-unti siyang bumagsak. Parang naputol ang lahat ng tapang na ipinagmamalaki niya. Napaluhod siya. Hindi dramatic na parang pelikula, kundi yung totoong pagluhod ng taong naubusan ng plano. Nakayuko siya, nanginginig, at ang boses niya halos pabulong. "Huwag niyo akong idamay, please." Nakita ni Dario ang luha sa mata niya, pero hindi siya naawa agad. Hindi dahil wala siyang puso, kundi dahil ang luha ni Marisa ay dumating lang nang siya ang nasa peligro, hindi nung bata ang nasa panganib. "Anong gusto mo?" tanong ni Dario, mababa ang boses. Tumingala si Marisa, maputla, basag ang dating tikas. "Ayoko makulong. Ayoko. Hindi ko alam na ganito kalalim yung pinasok ko." Tahimik si Dario sandali. Sa loob niya, may galit pa rin, may sakit pa rin. Pero may mas malakas kaysa doon, ang responsibilidad. Hindi ko hahayaang mapahamak si Elia dahil sa inyo. At hindi ko rin hahayaang gamitin mo siya ulit. Tumanggo si Attorney Razon. Kung gusto mong makatulong sa sarili mo, Marisa, ang pinakamabuting gawin mo ay lumayo kay Baryon at makipag-cooperate kung kailangan. Pero sa ngayon, wala kang karapatang lapitan ng bata. Hindi hanggat hindi malinaw ang lahat. Umiyak si Marisa, pero wala nang yabang. Si Attorney Monteverde, halatang gustong umatras. Ang 2 bodyguard, nagmamadaling bumalik sa SUV, parang gustong mawala sa eksena. Nakatayo si Dario, nakatingin sa babaeng lumuhod sa harap niya. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya biktima sa tagpong ito. Siya ang ama. Siya ang tumayo. Siya ang nagdala ng sandata. Hindi baril, hindi pera, kundi katotohanan. At sa katahimikan ng barangay, isang bagay ang malinaw. Tapos na ang panahon na kaya siyang takutin ni Marisa. Ngayon, ang usapan ay kung paano niya poprotektahan si Elia hanggang sa tuluyang mawala sa buhay nila ang anino ni Marisa at Rogelio Baryon. Hindi agad nakalakad si Marisa Quintana matapos siyang mapaluhod sa tapat ng date. Parang nanigas ang mga paa niya sa bigat ng sariling kasalanan at sa bigat ng katotohanang hawak na ngayon ni Dario Velasco ang laban. Sa paligid, hindi nagsisigawan ng mga kapitbahay, pero ramdam ang tensyon. Yung katahimikang mas masakit pa sa mura, kasi ibig sabihin, kitang-kita ng lahat ang pagbagsak ng isang babaeng minsang ipinagmamalaki ang sarili. "Nico, Rafi," mahina niyang tawag sa 2 lalaking kasama niya. Gumiti si Attorney Samuel Monteverde ng pilit, ngunit halata ang pagkabahala. Lumapit siya kay Marisa at pabulong na nagsalita. "Tayo na, huwag ka nang magsalita pa." Tinulungan ng 2 bodyguard na tumayo si Marisa. Hindi na siya lumingon kay Dario. Hindi na siya nagbanta. Ang dating matalim na mata, nayo'y parang basag na salamin, makintab, pero delikado. Bago sila tuluyang sumakay sa SUV, nagsalita si Dario. Hindi pa sigaw, pero sapat para marinig ng lahat. "Marisa," tawag si Dario. Huminto si Marisa, bahagyang lumingon. "Kung may natitira pang konsensya sa'yo, umalis ka na sa buhay ng anak ko. Kung gusto mong magbago, magsimula ka sa hindi mo siya ginagamit." Hindi sumagot si Marisa. Tumanggo lang ng bahagya at sumakay. Umalingaw-ngaw ang tunog ng makina habang papalayo ang SUV, parang simbolo ng isang yugto na unti-unting naglalaho. Pero may iniwang alon na kailangang ayusin. Pagkaalis nila, sakalang huminga ng malalim si Dario.
Naramdaman niya ang bigat sa balikat na bahagyang gumaan pero hindi pa tapos ang laban. Alam niyang kung may koneksyon si Rogelio Barrion, hindi basta-basta ito mawawala. Ang pag-alis ni Marisa ay hindi pa garantiya ng kaligtasan at ang ebidensyang dala nila, bagamat malakas, kailangan pang maayos ang proseso. Lumapit si Attorney Benedict Razon at kinumpas ang folder. Dario, hindi dito nagtatapos. Kailangan nating isecure ito. May mga tamang ahensya at tamang paraan. Kung mali ang paghawak, pwede tayong balikan. Tumanggo si Dario. Ano ang unang hakbang? Una, sabi ni Attorney Razon, mag-file tayo ng report at isusubmita natin ang affidavits. Pangalawa, kukuha tayo ng temporary protection order para kay Elia. Pangatlo, magpapablatter tayo sa barangay para documented ang nangyari. Caprico, tawag ni Aling Puring sa gilid, at maya-maya'y lumitaw ang barangay captain na si Rico Almeda, pawis at halatang nagmamadaling dumating. Narinig ko na, sabi ni Caprico, seryoso. May incident report tayo. Tara sa hall mamaya. Dito sa barangay, hindi pwedeng may ganyan. Si Pastor Emiliano Cruz naman ay lumapit. Hawak ang losaryo niya. Salamat at hindi mo pinatulan ng galit, Dario, pero maging maingat ka pa rin. Opo, Pastor, sagot ni Dario. Hindi ko ipagkapalit ang kaligtasan ni Elia sa kahit anong emosyon. Sa tabi, si Joel Manalastas ay tila hindi pa rin makapaniwala. Pare, lumuhod talaga siya, no? Akala ko sasabog ako sa galit, pero tama ka, mas malakas yung tahimik. Hindi sumagot si Dario agad. Tinitigan niya ang kalsada kung saan dumaan ang SUV. Sa loob niya, may bahagi na gustong umiyak, hindi dahil naaawa siya kay Marisa, kundi dahil naaalala niya kung gaano siya kalapit noon sa pagkasira. Kung paano niya pinilit buhayin si Elia sa mga panahong halos wala silang makain. At ngayon, heto siya, nakatayo, hindi na durog, hindi na tahimik na biktima. Nandito pa rin ang takot, amin ni Dario kay Joel, mahina. Pero ngayon, alam ko na kung paano harapin. Bandang tanghali, matapos maayos ang incident report, pinuntahan ni Dario si Elia sa eskwela. Hindi niya pinahintulutang mag-commute ang bapa kahit isang kanto. Si Joel ang naghatid sa kanya para mas mabilis. Pagdating niya sa gate, sinalubong siya ni Teacher Lorraine. Sir Dario, sabi nito, okay na po ba? Kanina may isang babae po na nagtanong sa guard, pero hindi namin pinasok. Nanlamig ang batok ni Dario. Babae? Anong itsura? Maayos po, maputi, parang sosyal, sagot ni Teacher Lorraine. Pero hindi ko na po kinausap. Sinabi ko lang sa guard, walang ilalabas na bata ng walang guardian. Tumanggo si Dario, pilit ngumiti. Salamat po, tama po yun. Lumabas si Elia, tumatakbo, masaya. Pa, ang taas po ng score ko sa spelling. Napayuko si Dario at yinakap siya. Good job, anak. Tay, bakit po ang higpit ng yakap mo? Natatawang tanong ni Elia. Wala, sagot ni Dario, pinipigil ang luha. Namiss lang kita. Pag-uwi nila, sinigurado ni Dario na normal ang aura sa bahay. Hindi niya gustong mabigatan si Elia, kaya nagluto siya ng paboritong ulam ng bata, adobo na may itlog, at pinaupo si Elia sa mesa habang nagkwekwento ito tungkol sa klase. Tay, biglang sabi ni Elia habang nungunguya. Yung kaklase ko si Miguel, sabi niya may nanay siya na laging nag-aantay sa gate. Bakit ikaw lang lagi ang nandun? Napatigil sandali si Dario, pero bigla siyang ngumiti. Kasi, mas gusto ko ikaw ang sinusundo ko. At saka anak, may mga pamilya na iba-iba ang itsura. Hindi lahat pareho. Ang mahalaga, may nagmamahal sa'yo. Tumanggo si Elia. Parang iniisip. Ikaw po yung nagmamahal sa akin, no? Oo, at marami pang ibang nagmamahal sa'yo. Si Aling Puring, si Kuya Joel, si Teacher Lorraine. Si Tanya din po, dagdag ni Elia, tumawa. Napangiti si Dario. Oo, pati si Tanya. Habang kumakain sila, dumating si Cassandra Lorente sa bahay, kasama si Don Augusto. Hindi ito nakasuot ng pangproyekto. Simple lang, pero halatang may intensyon. Bungad ni Cassandra. Narinig ko na sa tawag ni Atty. Razon yung nangyari. Kumusta kayo? Tumayo si Dario. Okay lang po. Medyo mabigat. Pero lumaban kami.
Lumapit si Cassandra at tumingin kay Elia. Hello, Elia. Ako si Tita Cassandra. Kumaway si Elia, mahiyain. Hello po. Ang cute, sabi ni Cassandra, ngumiti. Tapos bumaling siya kay Dario. Sir, yung trabaho na sinabi ko, hindi ko na ipagpapaliban. Gusto kitang magsimula sa firm next week. May project kami sa Maynila at kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan. Mas maayos ang kita roon. At may HMO, may benefits, para kay Elia. Naramdaman ni Dario ang paninikip ng lalamunan. Hindi siya sanay tumanggap ng tulong na parang may kasamang pag-asa. Bakit niyo po ginagawa to? Sumagot si Don Augusto, mabagal at diretso. Dahil may mga lalaking tulad mo, Dario, na hindi dapat nilulunod ng mundo. At dahil kung lalaban ka sa mga taong may kapangyarihan, kailangan mo ring tumayo sa mas matibay na lupa. Tahimik si Dario. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang after ng title, hindi na puro takot at problema, kundi simula ng pag-angat. Tatanggapin ko, sabi ni Dario, matatag. Hindi dahil ayokong umasa sa sarili ko, kundi kailangan kong masigurong hindi na kami babalik sa dating kainaan. Tumanggo si Cassandra. Good. At isa pa, may kaibigan akong child psychologist, si Dr. Maureen Ilagan. Hindi para takutin ka, pero para tulungan si Elia kung sakaling may epekto ang nangyari. Minsan kasi kahit hindi narinig ng bata ang gulo, nararamdaman nila. Opo, sagot ni Dario. Ayokong madala niya yung trauma. Lumipas ang mga buwan at unti-unting gumulong ang buhay. Hindi na lang sa barangay hall ang mga ginagawang proyekto ni Dario. Nagsimula na siyang magtrabaho sa Maynila bilang site supervisor. Natutunan niya ulit ang ritmo ng construction site, ang ingay ng bakal, ang sigaw ng foreman, ang amoy ng semento. Nakilala niya ang mga bagong tao, si Engineer Paulo Yambao, ang senior engineer na naging gabay niya, si Mia Soriano, HR na tumulong sa mga papel, at si Foreman Tibo Navarro na unang nagduda sa kanya pero kalaunan ay humanga sa disiplina niya. Sa Laguna, patuloy ang pag-file ng mga dokumento laban sa grupo ni Rogelio Barion. Sa tulong ni Atty. Razon, naipasa ang mga affidavits at tuluyang naging mas mahigpit ang proteksyon kay Elia. Hindi man agad nakulong si Rogelio, nagsimulang gumalaw ang imbestigasyon. At dahil doon, unti-unti nawala sa esena si Marisa, parang taong takot sa sariling multo. Paglipas ng ilang taon, lumaki si Elia. Mas matalino, mas matapang. Naging honor student siya, sumali sa robotics club, sa tulong ng mentor na si Professor Mateo Rivas sa science fair program ng paaralan. May mga bagong kaibigan siya, si Adrian Cortez na mahilig sa coding at si Lian Torres na mahusay mag-present. Isang gabi, matapos ang award ceremony ni Elia, nakaupo si Dario sa sala, hawak ang medalya ng anak. Naroon si Joel, si Aling Puring at pati si Teacher Lorraine na dumalaw. Para silang maliit na pamilya na pinili ng tadhana. Tay, sabi ni Elia habang inaayos ang medalya, pwede po bang magpasalamat ako sa lahat? Siyempre, sagot ni Dario. Tumayo si Elia sa gitna, parang munting host. Thank you po kay Aling Puring kasi lagi po niya akong binibigyan ng candy. Thank you po kay Kuya Joel kasi lagi po niya akong hinahatid. Thank you po kay Teacher Lorraine kasi mabait po siya. At thank you po kay Tatay kasi siya po yung nanay at tatay ko. Napayuko si Dario at doon niya hinayaan ang luha na tumulo, hindi na luha ng sakit, kundi luha ng tagumpay. Lumipas pa ang panahon. Isang araw, may charity event ang foundation na tinulungan ni Cassandra at Don Augusto na itayo, project para sa mga batang nangangailangan ng school supplies. Nandun si Dario bilang isa sa mga speaker at si Elia bilang batang magbibigay ng inspirational message. Sa gilid ng venue, may isang babaeng nakatayo. Simple ang damit, walang alahas, walang yabang. Si Marisa, iba na ang mukha, mas payat, mas tahimik, mas parang taong kinain ng pagsisisi. Lumapit siya kay Dario ng dahan-dahan, parang takot na masigawan. Dario, hinana niyang tawag. Tumingin si Dario, hindi nagalit, pero hindi ring malambot. Anong kailangan mo? Napasubsob si Marisa sa hiya. Wala. Gusto ko lang magpasalamat. Magpasalamat? Ulit ni Dario. Oo, sabi niya, nangginginig.
Dahil hindi mo ako sinira kahit kaya mo. Dahil binigyan mo pa rin ako ng pagkakataong magbago. Hindi sumagot si Dario agad. Sa halip, tumingin siya kay Elia na nasa stage, nagsasalita ng confidence sa harap ng maraming tao. Marisa, sabi ni Dario sa wakas, mababa ang boses. Hindi ko ginawa yon para sa'yo. Ginawa ko yun para sa anak natin. Kung gusto mong magbado, ituloy mo. Pero huwag mong asahan na babalik ang dati. Ang mahalaga, huwag mo na siyang sasaktan kahit kailan. Tumanggo si Marisa, luha-luha. Hindi na, pangako. Hindi na niya hinabol si Elia, hindi na siya lumapit. Tumayo lang siya sa malayo, parang tanggap na hindi siya parte ng mundo nito, pero masaya siyang makita na ligtas at masaya ang bata. At sa gabing iyon, habang pauwi si Dario at Elia, magkahawak kamay, napagtanto ni Dario na ang tunay na panalo ay hindi yung mapaluhod ang taong nanakit sa'yo, kundi yung makita mong umunlad ang buhay mo matapos mangyari ang pinakamadilim na araw. Sa likod ng lahat ng pananakot, lahat ng pagtataksil, lahat ng luha, isang bagay ang hindi niya pinakawalan, ang pagiging ama, at ang pangakong kahit kailan hindi niya ipagpapalit ang anak niya sa kahit anong halaga.